Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, iho di pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Nakitupo sa Grand Bassor, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malupit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong bigyan sinin niya katuran. Inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa patin sa radyo, arawin mapukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, god, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatat, itong piskal na ito. Malupit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipangking ko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes na nga po sa inyo ang lahat mga kapatid. March 13, 2018. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo na extended ang kanyang birthday leave. Ako po si Nina Taduran na inyo pong makakasama hanggang alas 4 ng hapon. Pero bukas, oo, alam ko marami nang nakakamiss kay Idol. Bukas na bukas din po andito na si Idol. Siyempre yung kanyang mga mahal na mahal. Yung mahal na mahal po ng programa ng Wanted sa Radyo at ng Rafi Tulfo in Action ng mga OFWs. Mabuhay po kayo. Palakpakan po natin Engineer Aaron Tolentino at Direct Joey Perez. Sige, palakpakan natin. Yan po yung mga buhay na bayani na talagang pinaglalaanan ng pagmamahal ni Idol. Kasi nga naman, nire-reciprocate lang ni Idol kasi mahal na mahal nyo rin po si Idol. Okay? So, kami po ay bumabati sa inyong lahat saan mang sulok ng daigdig po kayo naroroon mga OFWs. Mabuhay po kayong lahat. Okay? So, huwag kayong mag-alala bukas. Andyan na po si Idol. Huwag kayong mag-alala. Birthday leave naman kasi ni Idol. Pagbigyan nyo na kailangan niyang magpahinga sa dami ba naman ng stress sa buhay. Kumbaga bombarded sa mga kaso si Idol, problema ng iba, pinoproblema niya. Kaya pagbigyan na natin. Okay mga kapatid? At ito po muna yung mga social media platforms ni Idol. Ipakita natin. Okay, ito po yung kanyang YouTube, Facebook, Instagram at Rafi Tulfo in Action at yung website naman ay www.rafitulfoinaction.com. Ito lang po talaga mga kapatid, pag nakita nyo na yan yung picture ni Idol at meron kayong makikita na 4 na milyon na ng mga likes and subscribers and followers, yan lang po ang inyong isusubscribe. Wala nang iba. Kasi yung iba po ay fake po yun. Ito po ang legit na social media accounts ni Idol. At syempre, makikita nyo naman yung verification check. Pag may nakita po kayo may verification check, kay Idol na po yun. Alright? At syempre, yung sa akin naman, yung aking YouTube, Facebook at Instagram at Simply Nina Taduran. Paki-like nyo rin po. Yan lang din ang aking legit na FB page. Alright. At bago ang lahat, sige papasukin na natin yung ating mga bisita.
At para din po sa inyong mga sumbong o reklamo mangyari lamang na personal, kayong magsadya sa aming tanggapan o di kaya ay magpadala ng inyong representative. Ang aming address ay TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, Lunes hanggang Biyernes mula po alas 9 ng umaga. Okay, may mga bisita tayo dito, mag-ina po sila. Okay, si Lorely Alojado at saka si Erhon Alojado. Andito po sila para makausap yung tatay ng kanyang apo para mapayagan na magkaroon sila ng komunikasyon. Sa ngayon po, wala po kayong communication sa inyong apo. Magandang hapon po, Lola. Magandang hapon. Lola Lorely at saka kay Tito Erhon. Opo. O, kayo po yung tito ng bata. Opo. Okay, ilang taon po ba yung inyong apo? 9 years old po, magti-10 po nitong May. Bakit po ayaw kayong payagang mabisita man lang or makausap po si apo? Actually po, nung January lang ba na nakuha? January 16 Nung lang po January na lang po nila nakuha yung bata. Ngayon, Teka muna. So, nung una, nasa poder nyo po opo, yung apo. si nanay po talagang nagpalaki. Okay, nung Opo. Pero yung nanay po ng bata, asa na ngayon? Namatay na po. Okay. So, kaya nandito na kay Roy Fuentes. Opo. So, ito po ba ay dinaan sa korte? Ano pong nangyari po ba, Nay? Paano nakuha sa inyo? Dahil sabi nyo, mula bata, since anong edad po nung inyong... Mula ng pagkasilang po, ako na po nag-alaga ng bata kayo hanggang na po ngayon talaga, po. hanggang ngayon. So, Opo. nung January lang, Nung January lang po, kauuwi lang po namin galing dito sa Maynila. Bigla lang pong pumunta sa baryo namin, sa barangay namin, yung mga pulis at saka DSWD. Dala ni Roy Ritzel Fuentes po. At opo, saka naiintindihan ko po, Nanay. Pero, Nay, eto muna, no? Kausapin po muna natin itong si Roy Fuentes. Ito po yung tatay. Opo. Siya yung tatay. Sige, Barangay Estepania, Bacolod City, and later on din, yung MSWD. At paano rin na-involve dito si Mayor Francisco Balajay? Kasi po, nagulat po ako, may nakita po akong screenshot sa phone ni nanay. Na Post po ng Madrasta na thank you Mayor for ex-mayor and mayor na sa agarang pag-aksyon. Sabi ko, bakit nakuha nila agad yung bata without further investigation or background check kung anong ang totoong nangyari? Okay, Kasi malalim sige. po ang kwento neto eh. Sige, kausapin muna natin si Mr. Roy Fuentes. Pero eto po kasi yan na, kumbaga wala kaming kinikilingan. In the absence Opo. kasi nung spouse, Kaya po, opo, pag namatay na kaya po, nandito, mapupunta gusto po namin talaga maayos to. Opo, sa maayos tatay. namin. Kung wala yung nanay, mapupunta po sa tatay. Opo, Kung opo, namatay alam ko na na rin si po tatay, yun. mapupunta Wala po po sa kaming nanay. problema Wala doon. doon. Ganun po yun. Opo, Okay, kasi opo. yun po ang Naintindihan ko na pinaka-next po of yun. kin. Okay, sige. So, kausapin natin si Roy Fuentes. Ang isinusumbong niyo po dito, bakit biglang kinuha? Hindi po. Yung pag-block po sa amin lahat sa Facebook, pati yung mga Gusto nyo kapatid lang ko. magkaroon ng communication lang po communication. talaga. Ako Kasi hinihingi ilang ko. araw na po kami hindi makatulog. Madali ito. Sige. Sir Roy Fuentes, yung tatay ng apo ni Lola na 9 years old. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Roy Fuentes, sir. Good afternoon, ma'am. Opo, live po tayo, sir, sa Radyo 5 at Action TV. Sige po, ma'am. Ninya Taduran. Andito po na pakinggan nyo na po ang inyong si Lola nung bata, ang inyong mother-in-law at saka itong si Bayaw. Hindi na itong po si mother-in-law, correction lang po. May asawa na May po siya. asawa na po siyang bago, ma'am. Okay. It doesn't matter. Pero naging ano naman po kayo mother-in-law. Once upon a time kahit papano, di ba? Pero At hindi one po point niya in ako time. tinuturing na mother-in-law Okay, po, ma'am. so Roy, ganito, ang request lang sana nitong si nanay at itong si Tito Erhon nung bata, magkaroon daw ng communication kasi kung tutuusin din naman pala sa kanila, lumaki yung bata. Sige po, Nay, kausapin niyo si Roy. Mag-usap po kayong dalawa. Hello, Roy. Yeah. Bakit ginano Hello? mo, gin-block nyo kami sa Facebook? Okay lang Ay, sana, hindi ako nag-block sa nyo Facebook. gin-block nyo yung mga So kung hindi ikaw, malamang yung asawa mo. Sana ako hindi niya gin-block. Bakit friend sa account ko? Sa account ko? Sa account ng mismo bata. ng bata. Sa account mismo ng bata. Pag Kasi wala namang kaming kailangan sa iyo. Ang kailangan lang namin yung bata. Kaya nga may cellphone na dala nyo nung kinuha ninyo kasi gusto namin may open communication. Malalaman namin kung ano nangyayari sa bata at kung anong, di ba? Bakit wala? Anong nangyari? Ang sa Facebook ng bata, sabi ko sa kanya, i-block ang account ng kay Aaron tsaka kay An kasi parang brainwash nila yung bata. Nag-send sila ng mga mensahe na
nagbe-brainwash sa bata. O, sige, example. Ano yung naka-screenshot sinabi? yun. Example. Ano yung sinabi ng ate Naka-screenshot ko? O, yung sige, ano. sabihin mo. Yung sampung kautusan na ganito, ganyan, na wag mong ganituhin yung... So, brainwash Parang yun. nagbe-brainwash yun. Sinend ko yun sa kanya. Naka-screenshot ko na. Kung maalala nyo, bata yung kinakausap nyo. Bakit nyo i-brainwash? Anong na-brainwash? Ako yung hello, ama. di ba nga, nung kinuha niyo yung bata, walang kaano-amo, Hindi. sumama yung bata sa inyo? Paano nang brainwash namin? Mayroon akong At dito saka kung responsable ebidensya. kang aba, dapat noon pa, nung bata pa, na alam mong mag-isa si nanay at may sakit si tatay sa bahay, dapat ginawa mo na yung responsibilidad mo. Hindi yung kung kailan mapapakinabangan at malaki na yung bata, tsaka ka palang aaksyon. Noon, Excuse nung me, may sakit pa excuse yung me, asawa Excuse ko. me, wala kang pera? Nasaan? Ang bata, di ba nakiusap kayo na kayo muna yung mag-alaga sa bata kasi masakit sa inyo na kunin ng bata kasi kakamatay lang ng nanay. Ikaw ang nagsabi na Di sa ba? amin na lang muna yung bata. O ayan na, wala na problema. Hindi, Nasa inyo na yung ikaw- bata. kayo ang Ngayon, naging ito bata. na lang ang gawin mo. Na masakit ang kunin Ito yung ang bata gawin sa mo. inyo. Ito ang gawin mo. kaagad. Ito ang So hinihingi ngayon, namin. kinuha Okay, ko ang wala bata na kami. dahil- Ganito, Ganito, isa-isa lang, isa-isa lang. Wala Okay. kang hihilingin. Roy at saka si Erhon at saka si Lola Lorely, ganito po, Tatay Roy, ganito na lang po sigurong gawin natin para maayos po ito. Total, ang kahilingan po nitong mag-ina, dahil sa kanila po practically lumaki yung bata, syempre gusto po nilang nakakausap, or siguro madalaw-dalaw din, mahiram-hiram din, sana po wag nyo rin namang ipagkait. Kasi in the first place, inalagaan din po pala nila nanay, di ba? Ni Lola. Di ba, Tatay Roy? Na hindi Tama ba ako nagpasalamat doon? sa nanay ko yan. So, dapat po, wag nyo namang Walang ipagkait yun. Okay? Hindi ko po pinagkakait. Okay, Sabi ko so- nga sa kanila, Apo. kung gusto nyo, magbakasyon kayo doon, puntahan Oo. nyo doon, katulad noon nung ginagawa ko, na hinihiram Kaya ko nga yung po, bata sa inyo so, overnight tapos lang. maliban doon, si nanay naman at saka yung mga kamag-anak nila, Lola, Lorely dito, wag nang i-brainwash din yung bata. Kumbaga Yun para ang- po magkaroon yun- kayo ng harmonious relationship, mahihiram ni Hindi po. Lola, Lorely, tsaka ni Tito Erhon yung bata po. And then at the same time din, para wala ng gulo. Tapos gusto rin naman nila nanay, merong communication para alam din nila, at least nakukumusta nila yung bata, kung kumusta po yung lagay. Lalo't meron na po pala siyang madrasta. Opo, malay ba Siyempre, namin kung hindi nyo rin sinasaktan po dun? maitatanggi sa kina Lola at saka dito sa Tito na mag-alala para dun po sa bata. Tama ba ako, Yes, ma'am. Tatay Yes, Roy? ma'am. Yes, ma'am. So, yun na lang po siguro kasi hindi po ito maaayos kapag medyo Ay, lahat tayo nagmatigasan Kailangan po maayos po natin pareho. Okay? Ayos, Madali ma'am. lang naman Yes, po ma'am. ito kung tutuusin Sila nanay, syempre, mamimiss nila yung bata. Syempre po, Yes, ma'am. for 9 years, inalagaan nila yung bata. Actually, mas nga hindi man naputol yung komunikasyon, kaya nga may number ako sa kanila, di ba? Number lang. Ayaw Number ka namin mo kausap kasi hindi ka matinong kausap. Ang gusto namin yung bata. Ang bata lang yung sa amin. Wala kaming pakialam Ang sa gusto inyo. namin, nabigyan mo kami ng number ng bata talaga. Ayaw ko magkausap sa iyo. Oh. Hindi tayo magkaintindihan. Nagulat ako, Away kamustahin lang tayo yung ng bata. away. Hindi ko na makontak. Wala noon ang May ngayon. number yung bata. May number yung bata. Kailan may po ba number huli kayo yung doon sa Hindi cellphone yung ng bata. ginsend sa amin. Kailan nyo po ba huling nakausap? Matagal simula po yung nung kinuha apo nyo? nila yung bata. Kailan po yung January? Last ko nakausap Hindi po po, yung bata. January 19 po. Okay. Yun po ang Tatay last. Roy, andyan ba yung bata para makausap man lang, at least makausap ni Ma'am, Lola? nasa school po yung bata ngayon. Nasa opisina po Nasa ako. school ngayon, hindi nyo kasama. Yes, ma'am. Mm-mm. At saka, kasinungalingan po na January 19 nila huling nakausap. Actually, nag-video call sila. January Muna. 19 po ang last na video call ko. Mula noon wala na talaga. Nag-video call sila na nandito na yung bata. Last Nagkikwento yung January bata, 19. hindi nila January pinapansin. 16 mo po kinuha yung bata sa school. Okay, January ganito na lang 16 po. i-involve po natin si Mayor kasi bakit nababanggit dito si Mayor at saka yung MSWD para to make sure na magiging regular na po yung communication. Tama ba? So, ang kanina pa nakikinig itong si Mayor Francisco Balajay Jr. ng Lawaan, Antique. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Apo, Mayor, live po tayo sa Radyo 5, sa Action TV at saka sa Radyo 5 po. Mayor, andito po itong Maglola. Ito nga pong si mag-ina, si Lorely, si Lola Lorely at saka si Tito Erhon. Dahil magpapatulong po kami sa inyo, Mayor, dahil may mga akusasyon nga daw po
na kesyo malakas itong partido ni Roy, kaya nakuha ka agad yung bata. Sabi ko nga, wag na nating pairalin dito yung malakas or kung sino po ang hindi malakas kay Mayor. Yung to make sure na lang po, Mayor, siguro na merong open communication and mahihiram din ni Lola Lorelie yung Okay. kanyang apo. Yun na lang po siguro. Pwede po ba akong makapagsalita? Go ahead po, Mayor Balachay. Ganito po yung ma'am. I was surprised last night dahil maraming mga constituents po na nag-forward sa Facebook po. In fact, sa Facebook po kasi ang pinagpipilit ni Sir Arhon na nandoon siya nag-message sa akin. Okay. But then, ako po sa Facebook, yung aking ino-open lang kasi sa mga friends ko lang, no? So, nagulat ako na meron daw akong complaint sa Facebook. Pinasa sa akin ng mga hello? Opo, go ahead po, Mayor. Nakikinig po kami. Opo. Pinasa sa akin ng ating mga friends. So, natawag yung pansin ko. Ang sa akin lang naman po, wala po akong kinikilingan. In the first place, yung nakita kong na-post ni Sir Arhon, yung tungkol doon sa tito ko, yes. Ang tito ko kasi, former mayor, yun ang kilala ng stepmother ng bata. Ang ginawa po nila, pumunta sa office ko with the help of my uncle. So ang aking ginawa, in-endorse ko po sa DSWD kasi Tama. hindi dapat na ako ang hahawak niyan dahil Correct, with oo. the DSWD, with the Children's Desk, with the PNP, sila po ang gumawa na at nag-antay na lang ako kung ano ang resulta. Tama, wala po yun sa Now, mga kamay niyo, Mayor. Opo. wala po ako dyan. Hindi ako pwede magmando dyan. So kung meron silang hindi sana nagustuhan, no, sa side nila Sir Arhon, bakit ako sa Facebook, I have my hotline. They can call anybody from their barangay, even the barangay captain, to call my attention para tulungan ko sila. I can call this family na kailangan din nilang makita ang kanilang pamangkin, ang kanilang apo. Kasi tao lang din yan sila. So ganito na lang po. Nagmamahal sa bata. Mayor, naiintindihan ko na po. So dinaan pala ito sa post, sa pagpo-post pala sa ko Facebook. nalaman yung complaint ni Sir Arhon. Ang akin naman pong reklamo, napakasakit na ng ibang mga salita doon. Na nagulat ako. Sabi ko, hindi ko dapat tanggapin ito. Nagulat ako. Ang proseso po ng pagkuha ng bata, according sa report sa akin, nasa tama na kung saan ang bata po ay happy na sumama sa kanyang ama. So, Tama nga naman, oo. Tama po. So, sabi ko, Mayor, kaya nga po, sinabi ko, Mayor, dito na bakit na involved si Mayor Balajay dito, yung pala ay dahil sa pagpo-post sa Facebook. Mali nga naman yun, Sir Erhon, na dapat po, idinaan na lang natin sa paglapit talaga kay Mayor. Ganito po kasi ang nangyari. Hindi Nag-message sa po ako kay Mayor Sa Messenger sa po. DSWD. Ngayon, linggo pa lang po nag-message na ako kay Mayor. Lunes, nabasa na niya yung message ko. Sinin lang ako without response. O hindi siya nag-response. Ngayon, habang nasa trabaho ako, nagulat ako, may tumawag sa akin. Sabi, bakit sabi sa akin, hinahanap daw yung contact number ko. Wala akong contact number kasi yung number ko sa trabaho ko lang ginagamit. Ngayon, ang dami na nagme-message sa akin na ganito daw. Ngayon, ang sabi ko, hindi na, nakapag-decide na ako. Sabi ko, kung kailan nakapag-message ako dito sa istasyon po ninyo na kailangan ko ng tulong, tsaka pa lang sila gagawa ng aksyon. Okay, so ganito na lang po siguro, Mayor, since andyan na po kayo and willing po kayo to help, maging maayos na lang po ito, magkaroon ng maayos na, kumbaga, communication, open communication between dito po sa lola at saka po yung kanyang apo. Siguro po, Mayor, kayo na lang po ang maging tulay nila, kayo na lang Yes, po ma'am. ang... Yes, I will. Opo, para po manghimasok na po kayo dito. Kasi po, And to bago be fair, Nandito sa both yung parties. ating DSWD officer, sabi ko, ready ka. Kasi kung kailangan i-present ang proseso na Ayan hindi pa, kayo Mayor, tumalon, ito po. Ayan, Pumunta si willing nanay sa tayo. DSWD, dyan po sa may munisipyo natin. Ang ginawa po, pinapunta sa police police station. Pinagbayad si nanay ng... Ewan po, bayad daw yun sa copy ng police. Ano ba yun? police, Lola, parang move on na po report. tayo. Move forward na po tayo. Wala Diba po, kasi hindi wala tayo po kasing makaka- ang ano pa kasi doon, pinagbayad si nanay. Wala namang binigay na na Pinaghintay record pa o ako kung na ano. Para saan daw po yung oras. bayad? Kasi gusto kong pong kumuha ng police, report nila. ng blatter nila. So Tungkol sa hiningan po kayo pagkuha ng ng police. bata.
Hiningan po kayo pinabayad ng pa po pera. ako. Tapos, Wala bandang namang binigay. huli, walang binigay. Nag-antay pa si nanay doon, nagutom Malapit pa. ng 3 oras ang upo ko doon. Wala pong resibo yun. nung Mayroong nagbigay kayo ng resibo pera. po yun. Nakalimutan ko po kung saan ko nalinagay. Pag may resibo po, legal yun. Ibig sabihin, makakarating po yun sa kabanang ba. Anyway, move forward po tayo. Oh, sige po. Okay, No kasi problem magtatagal po tayo nito. So, Mayor, siguro po, through you, dahil po sa inyong panghihimasok dito, maging fair na lang po and to make sure na ito pong si Roy, ipapahiram din yung bata at the same time, merong open communication na. Hindi na po Yes, ibablock dapat- sila Lola. Dapat na sana may kasulatan sila. May kasulatan po, Mayor. po, Mayor. Sa nanay. Ayun, so meron. Naman, ang aking Sa MSWDO ba ito? Nagkaroon Sa barangay po. Kaya sa pupunta sila barangay. sa MSWD para kumuha din po ng report nila. Ngayon, wala pong maibigay na report. Ito po yung kasulatan ng kapermahan po, Mayor, sa barangay. So meron kayong pirmahan. Mayroon May po. permahan po sa barangay. Ano Dapat pong nakalagay open dyan? communication at dapat At pwede pwedeng namin mahiram. hiramin yung bata. Sige. So, Mayor, yun lang po ang aming hihilingin sa inyong tulong, yung para po to make sure na maipapahiram at meron pong communication. Kasi practically po talagang kay Lola po lumaki yung yung bata. Hindi ko lang nalaman yung message nila kung wala pa nag-forward. Kaya, ang sabi ko, unfair sa akin, paano ko sila tulungan? Mayor, nag-message na nga ako sa'yo, di ba? Hindi mo pinansin. Okay, kaya nga po, Hello? Mayor, pinagsabihan ko na po itong si Erhon na dapat nga po hindi niya dinadaan sa Facebook. Kundi personal makipagkita sa inyo. Malayo nga naman po kasi. Paano ba namin sila mapokontak? So, Napapraning Mayor, na kami sa bata. So ganun na lang po kasi hindi tayo matatapos dito. So Mayor, ganun na lang po ang aming hiling sa inyo at ang aming ilalapit na I will tulong. call the DSW. Thank you, Mayor. Yes, Mayor. Thank you. Thank you Para po, Mayor. Kung magawa magawa nila nyo yan ito ng paraan kaagad. Ay, salamat. Ganun na lang po para dun po sila magpirmahan. Yes, ma'am. Ayun, Dapat, very good. Ayusin nila yan. Dapat may pumunta dito, hindi yung konsyelo. Mayor, wala nga Wala kami dyan. kami Nandito dyan. kaming lahat sa Maynila ngayon. Sino Sir, kahit kukontakin ang namin? kapitan ng barangay nyo, pwedeng inyong utusan para pumunta dito. Nag-report na Huwag si kayong mag-utusan. nag-report na si Cap dyan, Mayor. Nag-report na si Cap kasi nagtumawag si nanay noon na wala nga kaming communication sa bata. Kaya Ngayon, nandito kami ang ilang kapitan araw mo, kaming kinausap hindi- ko. Sabi wala ko, kaming bakit ngayon makausap. ko lang po alam. Naghintay Ang po pamalit ko sa ako. inyo, Okay. Mayor. Okay, ganito na lang po, Mayor. Basta papupuntahin na lang po namin sila dyan. Plus, Sige, ma'am, tatawagan I din will- namin I will order them yung to MSWDO. speak up at Apo. sana may kaharapan sila para magawon. Mas gawan mainam nila po ng- yun. Wag na po sa telepono. Magharapan na lang talaga Yes, para dapat magpirmahan sila. Apo, para in Hindi black ako and white. magsisigo sa kanila na hindi dapat ganun. Correct. Para wala namang mga maling na kasi kawawa naman yung hindi tama, no? Tama Di ba? naman, Sige, oo. ma'am, I will help. Kasi Ay, Salamat, salamat. Mayor. nila yan Salamat sa- po, Mayor. damdamin Tapos din may sila para hihilingin sa pa po bata. pala ako kay May Mayor. pagmamahal. Mayor, meron pa daw pong hihilingin itong tito nung bata. Sige, Mayor. ano yun? Ano yun Para po? habang nandyan Opo. si Mayor. Mayor, kasi narinig ko po kay Cap na pupunta daw po kayo dito ng March 19. Hindi, ang nasabanggit ko sa kanya, pupunta ko dyan because I want to face you personally kasi Opo. gusto Mayor, kong ganito na lang po, tumulong. hihilingin ko Pero po. sana naman, huwag mo akong titirahin sa Facebook na O basta sige, na lang Mayor, na parang ganito na hindi lang ako- para fair na po at para ano na tayo. Deal, para may okay na tayong dalawa. Ito na lang po. Mayor. Harap ako sa iyo para Opo, mag-usap ito nga, tayo. Mayor, may hihilingin ako sa'yo. Ito na lang po. Hello? Mayor, we will make sure na hindi na po mangyayari yon. At kailangan nyo ma'am, okay na ako. mag-apologize. Ito na lang po, I Mayor. will do my work. I will help Yes. them. Ay, thank you, Mayor, kasi actually yan po ang hihilingin ko po sa inyo. Ay magagawa natin. Opo, Ano lang po? ganito po, Mayor. Yung pamasahe Thank po you, na thank you. gagasto... Mayor, makinig po muna. Mayor, Yes, yung sir, pamasahe yes, sir. Ano po, yung pamasahe po na gagastusin nyo papunta dito sa Maynila, hihilingin ko po sa inyo, ipakain nyo na lang po sa mga bata dyan po sa atin. Sir, may meeting ako ng LMP 19, 20, and 21. Isasabay ko na mag-meet Ayun naman tayo. pala eh. This is National Mayor's League. Ayun. meeting. Ah, okay. Ayan, Okay, okay na, kasi okay. akala ko naman po personal na ganyan. lakad Huwag po naman ninyo. po tayo gumawa ng mga kwento. Please. Okay? Hindi po kami I gumagawa know ng my kwento, job. Mayor. Mayor, kami po ang mamamagitan na dito para to make sure na hindi na po Yes, mangyayari. ma'am, yes. But And I will kailangan do mo my- rin mag-apologize kay Mayor. Oh, sorry na Erhon, po. In fairness Hindi kay naman Mayor. kasi, Inaamin ko po yung ma'am, kasalanan ipapakita ko. ko sa iyo messages sa may Facebook. Unfair naman po sa akin. Kagabi ko lang alam ito. Tapos sasabihin niya ganyan po ba? Unfair naman. Ano sabihin ng mga tao? So ganito na lang po, Mayor. Hindi mo po kami, Mayor. Erhon Masisi. siguro. Erhon, Mayor. okay. Hindi mo po Lola, kami Lola, masisi. sandali, Lola. In fairness kay Mayor, siguro, Erhon, kailangan mo mag-apologize din sa Facebook. Burahin mo na yon.
yung ipinost mo doon and baguhin mo na si Mayor is willing to help. At Opo, hindi no naman problem. ganun si Mayor. So Mayor, okay po ba yung deal na yon? Aayusin po ni Erhon, i-delete niya, buburahin na po yung kanyang pinost sa Facebook? Salamat, ma'am. Opo, Ay, salamat. At mag-apologize din po siya sa Facebook. Okay po, tao lang po tayo, nagkakamali. Tama, opo, naiintindihan ko po kayo. Okay na? Opo, salamat po. Okay, salamat po, Mayor. So magkikita kayo on March 18. Okay? Sa March 18. Idol. Okay, salamat po. Mayor Francisco Balajay Jr. Have a good day. At syempre para yung in black and white naman, para lumapit na rin tayo sa MSWDO, natatawagan din pala ni Mayor maya-maya. Nasa kabilang linya na rin si Ms. Marjorie Arcaliaga, MSWDO Lawaan Antique. Ms. Arcaliaga, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon. Apo, ma'am, kanina pa po kayo nakikinig. At willing naman po si Mayor Balajay na tumulong. So, ang mangyayari po dito, ma'am, pupunta po sila Lola dyan sa inyo, magpipirmahan para in black and white na ipapahiram po from time to time kapag siguro bakasyon, hihiramin din nila Lola. Tapos, kumbaga malaya din silang bisibisitahin. At saka yung merong open communication para anytime natatawag si Lola, makakausap naman po yung bata. Yes, ma'am. Paano naman kami makatulong dito sa office namin? Kasi yung problema nila, hindi nila pinalapit dito sa opisina. Ma'am, nag-message po kami sa inyo. Una-una best, nag-post sila sa Facebook. So, hindi lahat ng oras nag-open kami Apo, ng yun nga Facebook po. namin. Diba? Ma'am Marjorie, tapos na po yung sa Facebook kasi aayusin na nga po ni Erhon. So, na po siya? hintayin na lang namin dito yung Lola na Apo. pumunta sa opisina. Ma'am, okay na po para yun. Lalawig pa, maka-initiate hahaba pa. kami or ma-facilitate namin yung kailangan nila. Apo, ganun na lang po, Ma'am Marjorie. Pupunta po sila dyan at para Yes, ma'am, magkaayos-ayos anytime na rin. sa At office. si Mayor Oo. is very much willing to help. Oo. Salamat po, Ms. Marjorie Alcaliaga, MSWDO Lawaan Antique. Lola, okay na po yun kasi kung aanuin pa natin, hahaba na naman po yun. Okay po, diba? ma'am. At Okay, si Ms. salamat Marjorie po, po ma'am. is willing naman. Maayos po ito. I think miscommunication lang talaga. Sabi ko rin yan, bago ako malis ng Antique, na i-monitor nila doon yung bata at saka sabihin sa akin kasi hindi ko po maano yung bata. So, Mahigit na Erhon, ako dito isang buwan. sana Wala. gawin mo din naman yung part Sure mo. Dahil po. si Mayor is, Opo. nakikita ko naman hindi bias dito si Mayor kasi No based problem doon po. sa paliwanag niya. Okay? Para maayos na po. Opo. 'Di ba? Alang-alang na lang doon sa bata. Kasi yun po ang iniwan nung inyong pong Nag-iisang anak, alaala diba? ko po yun, ma'am. Sa O anak kaya ko. nga po, tapos, Nay, huwag na kayong umiyak kasi, Nay, ano yun kumbaga inalagaan nyo for 9 years, nag-iisang alaala po nyo yan, yung inyong apo, mula po sa anak ninyong babae, di ba? So, alang-alang po kay apo. Yun na lang po, Nay. Okay, Nay? Huwag na po kayong iiyak. Okay na po yan. Maaayos na at mapapahiram na po yung bata. So, Mr. Roy Fuentes? Ma'am, nasa pwede kabilang- magsalita? 1 minute po. Sige, kasi mag-news break na po. Kwan, ma'am, last time kasi, nung tinanggalan nila ako ng communication sa bata, pinutol nila yung communication ko sa bata, which is right ko yon. Tapos, nag-file, after 3 months, pinalabas nila na nagkaroon ako ng abandonment sa anak ko dahil hindi ako nakapagdala ng pera sa bata. So, kinasuhan nila ako noon. Pero naayos yung kaso. Tapos, paano ko maipadala yung pera? Kasi wala akong komunikasyon sa kanila, which Okay, is Mr. very Fuentes. essential Okay. sa pagpapadala Palawan Pawn Shop. Opo, pero Ang since number. andyan na nga po yung bata sa inyo, Mr. Roy, let's move on. Let's move forward. Tapos na po yun. Nasa inyo na yung bata. Ang gusto na lang ni nanay, makita po yung bata. From time to time, mahihiram din. At makakausap. Yun lang. Nangyari yan, ang ginawa nila Okay. sa akin ngayon. Which is, ang bata, hindi namin binabawalan na tumawag. Actually, may number yan sa cellphone ng Makasagot bata. po, hindi Meron ko silang po number. hindi namin yung siya binabawalan. communication niya ng bata. Only sa Ang anak mo Facebook. mismo ang ayaw Dahil mag-usap ang daming sa'yo. post Okay, at sinasabi ko mura na nga ba pag ang nagsalita ginagawa yung nila isa sa may... Facebook. Okay, Mr. Fuentes, tapusin na natin to. Kailangan po talaga ipahiram nyo yung bata. Kasi Lola po At siya, kailangan kamag-anak po po siya i-send ng mo anak ang mo. number ng bata Okay. para matawagan ko. I-open niya Yun yung na lang, Facebook kasi niya. tutulong na rin si Mayor at saka Yun yung po ang hinihingi ko. MSWDO. Open mo yung Facebook niya para sa amin, Nay, sa akin. maayos yan. Kailangan po lang May number po pirmahan. ako ng bata. Yun lang ang hinihiling ko po. So Roy, at least umokay na si Mayor tsaka yung MSWDO, ikaw din wala ka na rin magagawa kasi kamag-anak rin sila Lola. Okay? Bisitahin nila dito yung bata.
okay Oo. sa akin yun. Oh, yun naman Puntahan nila dito ang bata. Yun nga. Sa communication. Yun, wala naman ako sinabi sa kanila na bawal silang pumunta dito. Oh, yun Wala nga naman po. ako sinabi na- Tapusin natin Wala natin. kang Actually, ang number ko sinabi. naka-open Anong yan. ibig sabihin ng pag-block mo sa amin? Paano Lola, kami hindi na nga makapunta? Hindi ibablock, namin Lola. alam Okay. yung address Lola, niya dyan. okay na to. At kailangan nating tapusin kasi ang dami pong nakapila. Okay? Sige, Oo. salamat sa iyo, Roy Fuentes. Iwasan nila yung pamabastos sa Facebook para hindi sila ibablock. Tatay Roy, okay na nga. Tatapusin na nila Yes, ma'am. ito. Yes, ma'am. Okay? Yun lang yung ano ko, iwasan Okay, yung pamabastos. yun na. sa Facebook Tapusin na para- natin. Okay. Okay. Mr. Erhon, kayo din kasi, kailangan tapos na eh. 'Di ba? Umokay na nga eh. At saka si Mayor okay na eh. At saka yung MSWDO. Kasi kung lahat kayo magpapataasan, wala. Kung lahat kayo magmamatigasan, wala pong mangyayari. Kailangan merong mag-giveaway. Lola, tapos na po yun eh. 'Di ba? Oo, past is past. 'Di ba? Oh, so pag Para past sa na, bata, para sa apo ko na Oh, lang para po. sa Ako na lang nga po ang nagpakumbaba. Oo, move on na po Kaya tayo. nga dito Ha? ako pumunta dahil kung Kasi dito Lola, kung talaga, babalik-balikan natin, ikaw, hindi mo pinapahiram, bla bla bla, blinak mo kami. Wala pong mangyayari. Sasabihin naman ni Oo, Roy, kaya ikaw nga. din ang nauna. Ganun din po, Kaya nga gantihan dito na lang po ako pumunta. So wala Ito kayong na lang pinagkaiba ang kay last Roy ko na pagka ano. ganun. Oh, Lola, kaya nga, kailangan pong tapusin natin ito. Okay? salamat So po. doon na lang kay, at ikaw Erhon, kailangan mo ring, tuparin yung pangako kay Mayor. Okay? Sige. Okay na po ito. Sige po, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:35 ng hapon at isa pong paalala mula sa BDO para sa mga kabayan account holders nito. Ito po yung mga kliyente ng BDO ng mga OFW. Pwede na pong makuha ng mga BDO kabayan clients ang kanilang EMV card sa kahit saang BDO branch sa Pilipinas hanggang March 31, 2018. Libre lamang po ito. Wala po silang babayaran. At para po sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa BDO Kabayan website sa www.bdo.com.ph or isearch ang official BDO Kabayan page sa inyo pong Facebook account. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Tumaas ang overall electricity rates ng 97 centavos per kilowatt-hour ngayong buwan. Dulot ito ng pagtaas sa singil ng power plants. Para muling makagaan sa aming customers, 85 centavos per kilowatt-hour muna ang sisingilin ngayong buwan. Samantala, ang distribution charge na tanging napupunta sa Meralco ay walang pagbabago mula July 2015. Ngayong summer, hetong isang bright idea para makatipid. Ayon sa Meralco Power Lab tests, mas tipid kung salitan ng paggamit ng 1 horsepower window-type aircon at electric fan tuwing gabi. Makakasave ng up to 1,260 pesos kada buwan kung 3 hours ng aircon at 6 hours ang electric fan, imbis na 9 hours na tuloy-tuloy ang paggamit ng aircon. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Meralco, ang liwanag ng bukas. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang oras 2:36 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tuloy ang pagdinig ng Senate Committee on Banks sa kinahaharap na reklamo laban kay dating Commission on Elections Chief Andres Bautista. Itinakda sa Lunes, March 19 ang susunod na pagdinig ng komite ni Senador Chis Escudero. Inilatag na rin ni Escudero ang kondisyon upang bawiin ang arrest warrant ni Bautista. Kabilang dito ang pagsumite ng bank waiver o affidavit na naglalaman ng sagot sa mga aligasyon laban sa kanya. Gayunman, sinabi ni Escudero na may epekto ang lalagdaang waiver ni Bautista sa kinahaharap niyang kaso sa Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Una rito, ipinag-utos ng Senado ang pag-aresto kay Bautista matapos isnabin ang kanilang imbitasyon na dumalo sa pagdinig. Philippine Standard Time, 2:37 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Cherry Baile, san man kailan naman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang oras 2:38 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand.
Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At ito po, good news mga kapatid sa ating sulian ng bayan. Meron po kaming panawagan dito. Dahil meron pong isinole na wallet na ang laman ay 17,850 pesos. Aba, ang laki nito At may mga kasamang IDs. Ang nagsoli po ang bayani na nagsoli ay si Mr. Alexander Pecundo ng Elpa Taxi, plate number UVB261. Ang may-ari po kung nakikinig si Mr. Julius Aquino, pakiklaim na po sa amin, hanapin nyo si Klein Biete, dahil isinoli na po yung inyong wallet na ang laman ay 17,850 pesos and mga IDs at ang nagsoli po nito ay si Mr. Alexander Pecundo. So Julius Aquino, pakikuha na ang 17,850 pesos. Okay, at nandito po si Jeneline Canyaseli at ang inyo pong inirereklamo ay ito pong inyong mister dahil sa ginagawang panluloko nito sa inyo. Opo, ma'am. Sige po, nasa kabilang linya na si Christopher Canyaseli, kausapin nyo na po si mister. Hello po. Christopher? Christopher Canyaseli, magandang nawalan ako ng trabaho. 5 days pa lang po ako nung nakarang linggo, 5 days pa lang yung pasok ko. Okay. Ngayon, halos mga 2 linggo na rin po ako ngayon. Yun ang sabi ko, yung chinat ko yung anak ko, ewan kung sino kachat ko, siya ba o yung anak kong pangalawa. Sabi ko yung pangaran si Tintin, yung Christine. Sabi ko po sa kanya, sabi ko, Tin, pasensya na kayo kasi hindi ako nakapadala kasi ngayon lang ako nakapagtrabaho. Yung mga chat niya, ewan kung iporeo, pakiramdam ko, hindi yun yung anak ko. Sige, mag-usap kayo ni Jeneline. Andito siya sa aming studio. Jeneline, kausapin mo si Christopher. Si Christine yung kausap mo noon. Tapos kaya ako pumunta dito dahil nabalitaan ko sa kapatid mo. Nasabi, ka daw doon na iuwi mo yung kabit mo doon. Yan na naman yung naniwala ka naman sa mga kwento. Ay sabi ng kapatid mo, nagpaalam ka daw doon. Tapos isa pa, yung speaker natin bininta mo dahil bininyagan mo yung anak ng kabit mo. Yung speaker, alam mo yung kasi wala. Buti na yun bininta ko kasi masira lang yung kasi hindi nagamit. Ay nako, alam mo naman na ako ang asawa mo. Natin yun, gamit natin yun. Bakit mo binibinta na walang pantulot sa akin? Bakit ko yung bininta? Kinuha ko yun ng mga requirements. 2,000 yun. Kinuha ko ng mga requirements. Ay nako, kung ganyan, dapat nagpaalam ka man lang sa akin. Dahil yan, gamit natin yan. Paano magpaalam? Bawat tawag ko sa'yo, dami ng binubunganga mo sa akin, hindi na ako makapagsalita. Kasi ikaw, may anak ka na dyan sa kabit mo, binibinta mo yung speaker, bininyag dahil sa binyag. Tapos doon, yung utang ni Chad dito sa atin, siningil mo pa doon. Lahat ng inunahan mo ako. Yun, alam mo yung ginastusan, ngayon nga nakapasok ako ng trabaho, yun ang ginamit ko dito. Kaya ako pumunta dito dahil nalaman ko na kaya mo inano yun dahil ikuha mo ng passport dahil ikuha ko yun ng passport dahil para makasuporta ako sa mga bata. Kung hindi naman tayo magsama, para sa mga bata, inaano ko. Ay, hindi naku, yung sinasabi mo sa kabit. Anong kabit? Anong kabit? Na ikaw na nga nagpabinyag ka ng anak mo, nanganak na mayroon ako. Anong pabinyag dyan? Anong katibayan may pabinyag? May katibayan ako ipapakita. May katibayan ako. Grabe naman. So, Christopher, makasingit, bakit mo nga naman ibinenta yung speaker? Conjugal property nyo yun. Yung pala para ipangbinyag dun sa anak Hindi mo. po, ma'am. Yung dalawa po yun, sira na po yun. Yung speaker na nga lang po nagamit. Kasi naano po yun ng bagyo. Okay. So, ikaw, Jeneline, ang ipinunta mo dito ay para sa sustento, tama? Opo, ma'am. Hindi ba nagbibigay ng sustento si Christopher? Hindi na po. Ang plano ko po talaga, ma'am, ipapakulong ko siya. Ipakulong ko siya ng kabit niya. Kundi naawa lang ako dahil buntis yung kabit niya nung nakita ko sa Facebook. Tapos ngayon, nanganak na daw, nabalitaan ko, nagpabinyag pa sila. Tapos may
may mga ebidensya ako, ma'am, kaya pumunta na ako dito dahil... So, positive na meron pala si... Opo. So, Christopher, meron ka na daw iba at may anak ka pa doon. Totoo ba yun? Hindi ko po yun anak, ma'am. Anak yun ng tunay niyang asawa. O, kung anak ng tunay ng asawa, bakit hanggang ngayon, doon ka pa rin umaano sa kanya? Tapos, hindi mo sinustuntuhan ang tunay mong mo ako dito asawa? Sa kuha kasi andito ako. Ay, nako. Wag na kasi. Nandito na kita. Umabot na tayo sa ganito. Nagsasama pa rin ba kayo? Hindi na po, ma'am. Isang taon na po mahigit, Hiwalay ma'am. na kayo? Opo, ma'am. Kung talagang gusto pa niyang makita yung mga anak namin, ma'am, alam niya po sa pinsan ko, dapat pumunta siya doon sa amin. Kailan ba huling dalaw ni Christopher sa mga bata? Hindi po yan dumadalaw doon, ma'am, kasi takot po yan. Sabi ko, bakit ka naman matatakot? Paano? Mga mamatay Paano hindi tao ako ba yun? matakot? Binabantaan mo ako na ipaano sa mga kamag-anak mo. Ay, alam mo naman, sino bang kamag-anak ko doon? Na ang pinsan ko lang naman nandun sa Damanyan. Bakit? Ginagawa ko ng anong paraan na magkaroon ng trabaho para ano yung pag-aaral ng Ay, naku, kaya mga ka pumunta anak ko, dyan paano dahil... sinasagot mo? Pero Christopher, ganito makasingit, kung talagang gusto mong madalaw at makita yung mga bata mo, yung mga anak mo, yung mga bata, di ba? Mga anak mo, yung tatlong anak mo, Diyos ko, yung mga pagbabanta na yan, ginagawa mo nilang na dahilan. Kung gusto mo talaga, talagang pupuntahan mo, bibisitahin mo. Kung talagang namimiss mo yung sinasabi mga ko anak po mo. yan, sabi ko, umuwi na lang kami sa doon sa amin sa Bicol. Ang sabi niya sa akin, ayaw niya daw umuwi kasi pag umuwi daw siya, parang wala na siyang ulo. Sabi ko, wala ka namang kasalanan doon sa probinsya. Parang wala nang? Parang daw wala siyang ulo pag maglakad doon. Sabi ko, ano ba ginawa mo doon? Ba't ganyan iniisip mo? Ginawa ko na po yan sa kanya, ma'am. Nagkita po kami doon sa circle. Tapos, nagpakumbaba na po ako, ma'am. Sabi ko po sa kanya, kaya kong kalimutan lahat ng ginawa niya. Anuhin lang namin yung mga anak namin. Gusto mo bang magkaayos pa ulit kayo ni Mister? Ay, naku, ma'am. Tagal ngayon. Diba, sabi ko sa'yo, sabi ko, uwi tayo doon sa atin. O para O, diba sabi ko, pag-isipan ko. Tapos nung pumayag na ako, anong sabi mo sa akin? O, hindi ko nakalimutan lahat ng ginawa. Dati, mangupahan tayo yung bahay doon sa Dumayla, sabihin mo, ayaw na. Tapos nung pumayag naman ako, sabihin mo, wag na lang. Wag na lang, ay. O, tapos pagbabago kasi, inaano mo rin kasi ako. Diba? Sa text lang yun. Di ba yung nakipagkita na ako sa'yo? Nakipagkita na kami ng anak mo. Anong ginawa mo? Kaya mo? Mas nauna yun, nakipagkita tayo, di ba? Nagkatawagan tayo sa'yo kung maghanap ka ng bahay dyan sa Damayan lagi. Kasi dyan ako uwi. Gagaling ko sa trabaho. Wala kang sinabing kayo noon. Ko yung mga bata kasi ikaw may trabaho din. Sabi mo, na hindi mo mabantayan. Tapos ikaw, bago-bago naman. So, Jenaline, gusto mo bang magkaayos pa kayo? Kasi willing naman pala si Christopher na maayos pa kayo at sabi niya wala naman siyang... Gusto ko ma'am, uwi na lang kami doon sa amin. Okay. Kasi may bahay kami doon. O, yun naman pala Pinagawaan ko po yan ng bahay doon. Anong kabuhayan nyo doon sa Bicol? Po? Anong kabuhayan nyo doon? Anong trabaho meron kayo? Kaya ko po naman po doon kasi doon po lumaki. Lahat ng kaya ko naman po. Oo, para maayos lang kaso kayo. Siya, ayaw niya, iniwanan niya yung bahay doon. Siyempre po, ma'am. Umalis po ako doon. Anong gagawin ko doon? Magmukha akong tanga na samantalang siya doon sa kabit niya. Di ba sabi ko sa'yo, December ka ako, uuwi ako. O, December, anong ginawa mo nung December? Umuwi ka. Siyempre, anong ginawa mo sa akin? Mukha lang akong taw-tauhan doon. Binugbog mo si Christopher? Kasi po, tama, nagpapabugbog ka, Christopher? Ayaw ko naman husband ka saktan siya kasi nandun yung mga bata. Ayaw ko, hindi ko kayang saktan siya kasi babae siya . Alam ko malakas ako sa kanya. Oo. Naku, Jenaline, kung totoo yung sinasabi niya, mabait pala itong si Christopher. Ikaw pa ang nananakit sa kanya. Kita ng mga kapatid ko, naduguan ako, tsaka yung mga black eye ko, hindi lang ako na Kaya parang tumabang yung ko sa kanya. Sabi ko, hindi, welcome sa kanya kasi umuwi nga, kung bagyo pa nga yun. Tapos tumawid kami ng isla para kaso pagdating ko, ginawa? Oo nga, umuwi ka doon. Natutulog ako galing sa biyahe kasi nga pagod. Tapos pag ginising niya ako ng isipa at saka suntok.
Kasi po ma'am, nung umuwi siya doon, hindi siya pumasok agad sa bahay namin. Nangatok lang siya. Di syempre, pinabuksan ko doon sa anak kong bunso. Tapos nung bumuskas na yung pinto, sabi ko, natutulog. parang wala lang kayong kasing, parang wala kang nakita. Ay, di ba? Dapat ikaw kasing may kasalanan. Dapat ikaw ang sumuyod, Okay, ba? ako na nga, anong ginawa diba? mo? Umalis ka. Pumunta ka doon sa... pumunta ako doon kila mama. Oo, tapos pagdating mo, ginawa diba? ko doon, nagkape ako. Oo, nagkape ka Kasi nga, basang-basa na ako kasi inabot kami ng bagyo sa gitna ng dagat. Oo. Anong ginawa mo sa akin? Alam kong may kasalanan ako, pero dapat inunahan mo rin ako kasi nahihiya ako nun sa'yo kasi alam ko may kasalanan ako. Oo nga. Bakit ngayon mo lang kasi sinabi sa akin ganyan? Tapos nung, di ba, sinuyo na nga kita noon, anong ginawa mo? Binabaliwala mo? Tapos nung pumunta na ako dito... Hindi mo kasi pinakinggan sa'yo ko, doon kayo sa Bicol kasi uuwi na ako. Inaano ko lang na ilang buwan. Ay, naku, uuwi na. So, paano ako uwi na wala na akong pera, kakabalik lang dito? So, Christopher, kayang-kaya pa palang maayos ito, alang-alang na lang sa mga anak nyo. Kasi Yun nga, ma'am, yung mga bata, alam ko. May 3 anak. So, inaamin mo na nagkasala ka pero ngayon wala na. Tama? Wala na, ma'am. Matagal na yun. So, hindi mo anak yun? Yung nagpabinyag, yung nakita niyang picture, hindi ko yun anak. Nag-ano kung bilang yung ninong. Ninong, oo. Pero hindi ikaw ang tatay nun? Hindi po. Sa tunay na yun asawa, kahit initis niya pa. Wala so, never kang nagkaanak sa iba? Po? Never kang nagkaanak sa iba? Wala kang anak sa iba? Wala po. O, ayan, Jeneline, wala naman pala eh. Kahit yung sinasabi niyang bata, ma'am, na yung inaanak ko yun. Pero hindi mo anak yun. Sa ano yun, ma'am, yung sinasabi niyang kabit ko. Pero hindi ko yung tunay na anak. Nagninong lang ako. Bakit yung pinupost sa Facebook, buntis yung babae? Anong buntis? Hindi ako nakatatay nga noon. Pwede, mo pa? May asawa yun. Yun naman pala, Jeneline. Paano yun mabubuntis ko? Nandun yun, umuwi yun sa Bisaya. December. Tapos ako December, nasa sayo. Nasa sayo? Paano ko yun mabubuntis? Tapos bakit nung pumunta na ako dito sa Manila ng January, yung doon ka pa rin sa babae, doon sa kayo sa Batangas? Jesus, ano ba sinasabi Batangas nan? Sabi ko paano, umuwi ka dyan sa inuuwian namin. Kasi puro kami lalaki dyan. Kailan ka nagsasabi? Kailan ka nagsasabi? Wala kang sinasabing ganon. So, Christopher, ganito na lang para hindi na tayo humaba pa kasi mag-news break na naman at Jeneline. If I were you, Christopher, umuwi ka naman kasi dito kay Jeneline para maayos kayo. Ikaw na ang sumuyo kasi ikaw naman pala ang may atraso. Ikaw naman pala ang may kasalanan. Dahil nagloko ka rin naman at one point in time. Pero wala na pala yun. Kailangan mong bumawi kay Mrs. Di ba, Jeneline? Opo, wala yung inano sa akin kahit kailan isang taon na nakalipas. Nung December, wala yan. Mag-effort ka. Sa cellphone pa nga lang, hindi na ako makapagsalita sa'yo. Kaya ka pala nabubugbog Christopher, ganito suyuin mo kasi si Jeneline. At ikaw naman, Jeneline, medyo bawas-bawasan mo yung pagiging matapang. Kasi swerte mo kay Christopher kung totoo yung sinasabi niya na siya pa ang duguan, siya pa yung nasasaktan mo pero never siyang gumanti sa'yo. Maswerte ka sa ganun. Kasi ang mga lalaki, walang lalaking papayag na saktan siya ng mga babae. Sila pwede pang, meron pa silang kapasidad na manakit ng babae pero yung babae bibihira yung ikaw talaga ang mananakit sa lalaki. Nagkasala po siya noon, ma'am. May sinabi po siya doon sa biyanan ko, kaya ko din siya nasampal. Kasi sabi niya, tinapon ko daw yung bag niya. Samantalang hindi naman ako nakialam doon sa bag niya. Kasi umuwian doon, wala man lang dala sa mga anak niya. Christopher, ikaw din naman, bumawi ka nga. Ayusin mo yung sarili mo. Yung sustento dapat regular. At yung pagdalaw mo naman, kahit foreman ka, kahit may project ka, naputol lang po yun, ma'am. Yung nawala na ng trabaho. Alam niya naman po yun. Sa ngayon daw, foreman ka sa isang construction company. So, dapat... Foreman. Mag-intriga ka naman. 5 days pa lang po ako nagsimula. Sinasabi ko naman po sa kanya. Di ba lingguhan naman ang ang tawag nito, ang sweldo kapag ka-construction? Opo, lingguhan po. 5 days lang po ngayon sinahod ko. Tapos, siyempre po, bago ako nagkaroon ng trabaho, mayroon din, nag-iram-iram po ako sa mga kasamahan ko. Siyempre po, yun naman pa ako. Bayaran ko muna. Sabi ko sa kanila, yung text ko sa anak ko, sabi ko, ngayong linggo, magpapadala ko sa inyo 10 kasi buo yung ko ngayon, araw. Okay, ganito na lang, Christopher. Ang hamon ko sa'yo, kaya mo ba na panindigan yun na
mag-effort ka na kay Mrs. Pumunta ka na sa kanya, umuwi ka na ng bahay, tapos dalawin mo naman yung mga anak nyo. Hindi ko po alam. Pero dalawin ko ma'am yung mga anak ko. Kaya mo bang gawin yun? Kailan mo yun gagawin? Kami ni kasi anak kayo away. Pero ayaw ko sana dyan Saan ba ang trabaho yung mo ngayon, bahay. Christopher? Saan ba ang trabaho mo ngayon? Dito po sa Quezon City. Quezon City lang pala ikaw, Mrs. Saan kayo nakatira ng mga anak mo? Dito po sa Quezon City, ma'am. Yun naman po. Diyos ko. Christopher, Quezon City, parang Quezon City, di puntahan mo. Palipat-lipat kasi dalawang project Gusto po nyo bang mag-date sa Wensha? Actually po, madam, naghintay yun ang kaya ko. Wala kasi si Idol Si Idol talagang ipapamper kayo ni Idol Ako hanggang Wensha lang kaya ko. Ma'am, sa linggo. Yung mga, hindi po, ma'am. Baka po makaalis na po kasi, ma'am. Naghintay na po ako ng flight ko eh. Flight saan? Ibang bansa, ma'am. Naku po, aray ko. Yun naman pala si ate ang aalis. Paano ba ito? Paano ba natin ma'am, hindi ko na po yan. Sabi ko, mag-abroad din ako eh. Inaano niya ako. Ilan taon ba yung mga bata? Naku, ito mahirap. Parang sa mga itong mahirap sa atin. Mag-a-abroad pala ito. Oo. Siya nga po ang nag-aano Sagot na sana ni Carol yung palakpakan kung magiging okay na kayo. Kaso, paano ba ito? Ano po, ma'am? Kailan ba ang flight mo, Jenaline? Wala pa pong akong schedule, ma'am. Yun na lang. Wala pa naman pala talaga to si Jenaline. Alam mo, Jenaline, kaya pa nga itong ayusin kung tutuusin. Ayan Quezon City lang pala yung workplace na ikaw din, nakatira kayo sa Quezon City, di puntahan mo na Christopher mamaya. Di ba? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi po ako makasabi kasi marami nang nangyayari na ang hirap. Hindi mo na siya mapapatawad? Hindi ko po talagang alam. Sarado ng puso mo? Ang inaano ko po sa kanya, ma'am, ako, panindigan ko yung mga bata, yung suporta, pag may trabaho, yung nawala naman talaga ng trabaho, lahat talaga pansuporta ako sa kanya. So, ganito na lang, Christopher, kasi ewan ko dito kay Jenaline kung magbabago pang isip. Jenaline, ganito, kung gusto mo ng abogado, bibigyan ka namin para sa suporta. Kung ayaw mo na makipagbalikan. Pero kami kasi dito, ang advocacy ni Idol, hanggat maaari dahil kasal kayo magkabalikan, maayos yung inyong pagsasama. Hindi po maganda yung broken family, lalo't may 3 po kayong mga anak. Wala naman palang hindi naman kayo sinasaktan ni Mister. Baliktad nga, ikaw pang nananakit Diba? Yung pambababae, inamin na nga ni Mister. Na may third party, pero noon yun. Ngayon wala na. Tama ba, Christopher? So, pwede pa itong maayos kung tutuusin. Nasa inyo lang po talaga nakasalalay ang lahat, Jenaline. Gusto mo bang pag-usapin muna namin kayo? Tinatawagan ko po yan, ma'am. Ayaw sagutin yung tawag ko. Kahit off-air, mag-usap muna kayo ngayon. Sige, ganito na lang, Christopher. Ipagpatuloy natin yung pag-uusap. Usap muna kayo doon, off-air. Mag-news break lang kami. Baka maayos pa ito. Malay nyo, magkaayos pa. Medyo matigas lang ngayon muna si Jenaline. Pero sooner or later, saan ba't aano rin ito, lalambutin ang puso niya? Ayaw niya na po, ma'am. Kasi alam mo, kasala ko. Ako, panindigan ko na lang yung sa mga bata. Kung sa ako nga lang masusunod. Pero ayaw mo na ba siyang suyuin? Pwede mo pa naman kasing suyuin, no? Kung sa akin lang yan. Kaya pa yan. Kung ako lang mamasunod, kahit doon ko yan sa amin paaralin para siguradong talaga suportahan ko talaga doon sa mga magulang ko. Kung ayaw na talaga. Hindi, kasi kung aalis nga siya, mag-abroad daw kasi, ma'am mag-abroad nga, pwede mong kunin yung mga bata pag aralin mo doon. Pag nag-abroad nga po siya, pwede kong kunin. Sabi niya sa akin, hindi ko raw makuha kasi doon daw sa mga kamag-anak niya. Hindi, makukuha niyo po yun pag aalis siya. Pag pupunta siya ng abroad. Kaya nga, Jenaline, kung ikaw aalis, makukuha niya rin yan, yung mga bata. Kaya kung ayaw niya sa akin, kayang bantayan ng mga magulang ko yan po, ma'am. Oo. Kasi noon, nasubukan na, yung nasa Maynila siya, yung kapatid ko nagbantay, tapos ako nagsuporta. Pero kung wala din kasi si Jenaline, mapupunta nga sa'yo yung bata, pero kailangan ikaw din mag-alaga. Kasi kung ipapaalaga mo rin, pwede po yung kunin ng MSWD. Ipapaalaga niya po yan, ma'am. Kailangan po ikaw din. Kung umalis po siya. Oo, kailangan nasa poder mo. Diba? Opo. Kaya ko yan. Kahit dito kami, ma'am, sa Maynila, manirahan para sigurado. Wala na tayong oras. Mag-news break na naman. Kasi kailangan natin mag-news break on time. Sige po, Jenaline tsaka Christopher, mag-usap po kayo off-air. Okay? Baka maayos pa ito kasi kung hindi, bibigyan na lang namin ng abogado itong si Jenaline para sa support. Sige, Jenaline, punta ka muna doon
sa kabilang booth para mag-usap kayong dalawa ni Christopher. Salamat sa iyo, Christopher, ha? Huwag mong ibababa muna yung telepono. Anyway, kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. At ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:08 ng hapon na itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:08 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Binisita ni Health Secretary Francisco Duque ang 4 na batang nagka-dengue sa Quezon City. Bahagi ito ng pinaigting na monitoring ng DOH sa dengue patients. Sa harap ito ng kontrobersyang dulot ng Dengvaxia. 2 sa 4 na pasyente ang nakakonfine sa Quezon City General Hospital at hindi na bakunahan ng Dengvaxia. Ayon kay Duque, maayos ang dengue lane sa Quezon City General Hospital. Wala namang nakita si Duque na magpapatunay sa pahayag ng Public Attorney's Office na maraming nagkakasakit na naturukan ng Dengvaxia. Sa iba pang balita, patay sa pamamaril ng isang policewoman na kabilang sa anti-illegal drugs group ng Philippine National Police sa Zamboanga City. Papasok na sana sa trabaho si Police Officer Lydia Hada Halid ng pagbabarilin. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima. Agad tumakas sa mga suspect na sakay ng motorsiklo. Hindi pa mabatid kung sino ang nasa likod ng krimen. Philippine Standard Time, 3:09 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Marlo Andres, nagsimula ng bumagal at magsiksika ng mga motoristang nasa kahabaan ng West Service Road mula Merville palabas ng Salis Bridge at Gate 3 habang nananatiling banayad ang kabilang lane. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Joseph Abalos, walang problema at katamtaman ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng Mia Road mula Terminal 2 patungong Ross Boulevard sa magkabilang direksyon sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members Marlo Andres at Joseph Abalos para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you.
Petron XCS 95 octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito.
Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay mga kapatid, ang numero 1 pong energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo, ito po ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang. Mabibili po ito sa mga suking tindahan, kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lang. At ito po mga kapatid, makinig po kayo, especially yung ating mga OFWs. Isa pong mahalagang paalala po mula pa rin sa BDO, wag nyo po daw na ibibigay kahit kanino, makinig kayo. Kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo, kahit sa kamag-anak nyo, o kahit sa asawa nyo. Imagine, pati sa asawa nyo, wag nyong ibibigay ang inyo pong importanteng bank account details. Sa bagay, dapat lang naman talaga, tulad po ng PIN at password, kapag may tumawag po sa inyo o hindi kaya ay nag-text, nag-email, o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, huwag nyo pong ibibigay ito. Alright, kahit kailan po ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit anong bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Actually, hindi lang po ito sa OFW, sa lahat ng mga BDO account holders. At marami daw po o malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster or scammer po ito. Wag na wag pong magpapaloko sa mga ito, proteksyonan ninyo ang account ninyo, wag po tayong maging biktima ng bank fraud. Oy, thank you BDO sa inyong mahalagang paalala na ito. Alright, at eto nga lang pala, may isa pa akong panawagan ulit. Okay, si Dr. Fe Katakis at saka si Dad Nick Katakis, sabi nila, kanila pong ipinapanawagan yung announcement ng General Assembly meeting ng Mandaluyong Trader Development Cooperative sa Sunday na po ito, March 18, 2018, sa Kaban ng Hiyas, Mandaluyong City at 1 p.m. kasi marami daw pong nagre-request na mga miyembro na hinihintay po yung announcement na ito. Alright, sige, andito na si Maria Dandin Jaime. Okay, andito po siya para ireklamo si pinsan, yung kanyang pinsan, dahil po sa ginagawang paninira sa kanya sa social media. Sige po, ma'am, kanina pa po kayo malungkot at umiiyak. Anong klase po bang paninira po ang ginagawa po sa inyo? Kasi ma'am, may lalaki po ako, pero may asawa po ako. Pero hiwalay na po ako ngayon sa lalaki ko. Okay. Tapos, alam po lang ng magulang ko at saka asawa ko po na may lalaki po ako. Tapos, sabi ko sa asawa ko, kung ano man ang pagkakamali ko noon, patawarin mo ako. Tapos, minatawad
po naman ako ng asawa ko at pinag-usapan namin na ganyan. Pero itong si Irene Magallanes, pinagpo-post niya po yung picture namin na wala na lawa ng lalaki ko noon. Tapos gumagawa po siya ng kwento. Pinagmumura niya po ako. Bigaon daw po ako. Kaplog, pokpok. Malanding babae. Makati po yung poki ko. Okay, so SPG po ito mga kapatid, kung may mga anak po kayong... Tapos daw, inuuna daw yung poki ko. So, mga malalaswa nga po. Sige, si Irene Magallanes po ang inyong tinutukoy na pinsan. Okay, naturingan pa man din na pinsan pero sinisiraan po kayo sa social media. Irene Magallanes, pinsan ni Maria Dandin Jaime, magandang hapon po sa inyo. Irene? Magandang hapon, ma'am. Okay. Miss Irene, kung totoo itong sinasabi ni Irene, naku, makakasuhan po kayo nito. Ay, ma'am, wala po akong inaano na mga ganyang salita, ma'am. Alam mo, ma'am, nagsisinungaling yung babae na yan. Mag-usap po kayo. Sige, Maria. Ako pa ang tawagin mo sinungaling. Hindi po, ma'am. Sa totoo lang, ma'am, may mga picture akong hawak, ma'am, ng lalaki niya, ma'am. Oo nga, Nung totoo. bumalik yan dito, ma'am, sa pangalawang balik niya, ma'am, di ba, pinatawad na siya ng asawa niya. Bumalik siya dito kasama yung anak ko at saka yung pinsan ko. Kasama niya dun sa Cubao yung lalaki mismo. Lalaki niya, ha? Alam yun ang asawa Lalaki ko nga niya. kasi nga hiniwalaan ko na eh. Natulog sila sa bahay ng lalaki niya. Pinapunta mo naman. Tinanong ko siya kung hiwalay na sila ng original niya. Sabi niya, oo daw. At saka wala akong sinasabi sa kanya na may uod na, may uod na yung puki niya, may ano na. Ipapakita niya, ma'am. Ipakita niya kung may sinasabi siya. Talungin Kaya ko. may hawak ako sa kanya, ma'am, na magkasama sila dito ng lalaki niya sa kwarto ng bahay. Tapos sasabihin niya na naghiwalay na sila, ma'am. Marami po akong patunay dito. Pati mga text ng kabit niya sa kanang original niyang asawa, may hawak po ako, ma'am. So may mga screenshot ka ba yung ginawa ni Irene na paninira sa'yo? Kasi yung cellphone ko, ma'am, walang screenshot. Pero pinapabasa ko po kay ma'am yung pinagtitext niya sa akin kasi na-delete ko po yung mga iris. Pinapabasa ko po kay Ma'am Jean na ano, ganon. Tapos nakapost pa rin ba yan sa Facebook ngayon? Kumakalat yung pa sa rin? mga comment po, pinang-delete niya na siguro, pero yung mga comment ng iba, yung mga picture na pinopost niya, wala na po kasi siguro po, pinang-delete niya na po. Tapos, nakapost pa po sa Facebook na Ayun, okay. Alam mo ba, Irene, na kapag ka napatunayan nga yung paninira mo at yung pagkakalat po ng mga paninira dito po kay Maria Dandin, pwede po kayo makasuhan at mahatulan ng 6 na taon na pagkakakulong. Tama ba, Captain Artemio Cinco, Cybercrime Division ng CIDG, sir? Captain, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po. Apo, sir, Nina Taduran. Sir, andito po si Maria Dandin Jaime. Yes, Sinusumbong niya po yung kanyang pinsan na si Irene Magallanes dahil nga daw po sa pagpo-post ng mga malalaswa at inaakusan nga po siya na meron siyang ibang lalaki. Although inamin naman niya na nagkamali nga siya sa kanyang mister. Pero maayos na pala sila ni mister. At natanggap siya sa pangalawang pagkakataon. Opo. Tapos, so ano pong kaso ang pwedeng kaharapin po nitong si Irene Magallanes doon po sa mga pagpo-post niya ng mga malalaswa at paninirang puri po dito kay Maria? Hello. Yes, ma'am. Hello? Yes, sir. Go ahead po, Captain. Opo. Anyway po, regardless naman po yan, ma'am, no, kung totoo or hindi po yung pinopost po natin na offending po yung kanyang post. Regardless po yan, kung totoo po yun, hindi, as long as yung po kanyang intention, para po ba sirain yung pagkatao nitong ating complainant, then definitely po, meron po tayong libel case. Wow. Nako. Yes, ma'am. Patay pala dito si Irene. Tapos Opo. po, sige, may sinasabi ka pa, Maria. Sige, yung victim. pinagpo-post niya po na nakapag-iyutan daw kami sa harap ng anak niya. Hello? So, lahat nga foul words talaga, po Captain. Hello po, ma'am. Hindi ko po masyado maintindihan. Apo, medyo mga ano po, malalaswa nga po mga words, yung mga ipinost po sa social media. Opo. Pagka, ang kailangan lang po natin makita, ma'am, yung mga post niya at may magpapatunay lang po na ito po ay nabasa or nakita, then pwede po natin gamitin to as evidence po. Kasi yung sa akin na account po, erase na po niya lahat. Tapos gumamit po siya ng isang account na ang pangalan Risa Linda, pero yung picture po akin, nagpakilala daw siya na siya daw po ang kapatid ng asawa ko. Pero hindi naman po siya. Actually, Captain Cinco, umami naman po talaga itong si Irene, yung pinsan, na nag-post nga talaga siya. Kasi daw may mga ebidensya siya
na may lalaki nga po itong si Maria. Pero yung mga ginamit kasi mga words, mga foul. Opo. Pwede po natin sila, ma'am, na papuntahin niyo po sa opisina namin para po i-preserve po natin yung pwede po natin gamitin na ebidensya labang po doon sa ating kinocomplain. May isa pa po akong reklamo ang Opo. asawa po ng pinsan namin na sinabihan niya daw rin na pukpok. Kaso andun po sa Saudi. Pinadala po yung post sa akin para ipabasa kaso pulubat po ako. So may mga ebidensya po siya, Captain, in other words, na mga pinangahawakan. Ito pong aming complainant na nandito. Padalan po na di umano, yung pinagpadalan po ng mga post po na yon, pwede po nating maging witness po yon para mapatunayan po na yung mga libelous words na yun na broadcast. Opo. Sige po, Captain Artemio 5, papupuntahin po namin siya. At yes, ma'am. Ilang taon nga po yung pagkakakulong pag napatunayan? Yan po, ma'am, ay pwede pong silang kung mapatunayan po, maaari makulong ng 6 na buwan po hanggang 6 na taon. 6 na buwan hanggang 6 na taon. Opo. Okay, sige. Okay po. Salamat po sa inyo, Captain Artemio 5, Cybercrime Division ng CIDG. So, ma'am, magkakaroon po kayo ng hustisya. So, Irene, Irene, andyan pa ba si Irene? Opo, ma'am. Oo. So narinig mo si Captain 5, may kakaharapin kang kaso dito. Regardless daw kung totoo man yung sinabi mong may Opo, iba, ma'am, may lalaki ko nga. po yun, ma'am. Wala pong problema So po sa harapin akin. mo. Matapang ka kung ganun. Oo. Sige. Hindi po, ma'am. Sa akin lang po, ma'am. Nakikita naman ng mga tao, ma'am, kung anong post ko. At saka wala naman akong sinabing masama. Kaya po ako nag-post ng ganun, ma'am, kasi tinatakot po ako dito ng kabit niya, saka ng original niya, na tinatago ko siya daw dito sa bahay. Nung nakaraang linggo pa pala yan dumating dito, doon pumunta sa kabit niya. Tapos wala rin siya doon sa agency namin. Tapos sinasabihin Pero po ako Irene, ng dapat asawa niya, hindi mo dapat ginawa yung mga ganong foul words sa social media. Ma'am, wala po akong sinabihin, ma'am, na ganun sa kanya, ma'am. Siya nga po ang nag-message dito sa akin kung ano-ano eh. Sila ng kabit niya eh. Sinasabihan ako ng kabit niya na papatayin daw ako dito sa bahay kasi binulgar ko daw sila. O di sana pinablatter mo. Hindi yung nag-post ka sa media. Kaya nga sinabihan ako ng kabit niya na papatayin daw kasi binulgar ko daw silang dalawa na nagsama pala sila sa probinsya ng original niya. Kasi ang alam ng kabit niya, hiwalay na sila. Tapos ang pakilala pa na yung babae na yan dito, ma'am, isa lang yung anak niya. Nung unang takas niya dun sa lalaki niya. Kaya kung ako sa iyo, Irene, kasi galing sa iyo yung pagpo-post, yung ikaw nag-originate sa iyo, ikaw ang nag-post, burahin mo na 'yan. Opo, ma'am. Pero ma'am, buburahin mo na. Walang problema, ma'am. Sige, buburahin ko at saka magkaayos kami kasi magpinsan kami niyan. Wala pala yan. Ma'am, hindi po yun dahil totoo lang po na. sa lalaki na yan nakabit niya, ma'am. Nataranta na lahat, ma'am. Kasi sino ba naman, ma'am, matatakot na ako dito, ma'am, pinatira ko sila sa bahay, maganda yung pakita ko, pinamasahian ko pa siya galing Iloilo kasi gusto kong makatulong sa kanya na makaalis naman siya. Utang naman yun, di ba? Pag Sabado Linggo, dito sila ng kabit niya sa bahay na tutulong. Ikaw naman po yung ako ngayon yung tinitext ng original niya. Ako Hindi yung yan nakalagay totoo. sa gitna. Gusto mo Diba, tawagan ma'am? natin si B-Boy? Gusto mo tawagan mo ang asawa ko? Tawagan mo. ko. At saka, Kung ipaharap anong mo yung kabit mo. ano mo. Ma'am, marami akong ebidensya, ma'am. Kung magkikita Wala na tayo kami. dyan, ma'am, Wala na ilalabas kami. ko sa'yo lahat ng Opo. ebidensya, ma'am. Miss Irene, wala nga Nakikita pong ng kabit problema ko. sa mga ebidensya Kabit niya. kahit daw totoo man yan o hindi, the mere fact na nag-post ka, meron po kayong kakaraping kaso. Opo, ma'am. Wala pong problema Sa po sa CIDG. akin, ma'am. Okay, At saka ma'am? pwede po kami Kasi mag-usap nagpo-post, dalawa may- na may- magkaayos o burahin ko yung post ko. Sa amin kasi magpamilya kami, hindi naman magkaganyan kung hindi lang dyan sa kabit na yan eh. Dahil Dapat- ako yung tinatakot niya dito, ma'am eh. Hindi po yun totoo, ma'am. Hindi po ako nagtitext kahit ano po. Nagulat na lang po ang ako kabit na, niya, katitext nga lang dito sa akin yung kabit niya, ma'am. March 9 lang, sinabi ng kabit niya na masaya ka na dahil wala na kami ni Dandin. Sabi ko, wala akong pakialam kung wala na kayo. Sabi ko nga, mahiwalay na kami, pero yun, pinagkakalat niya po yung picture namin. Tapos, ginagawan po yun ng kwento yung asawa ko na nagtitext daw dito. Nagtitext daw sa kanya yung asawa ko, ma'am, na pupunta daw dito ng Maynila kasama yung kapatid niya at kasi papatayin daw yung lalaki ko. Tinatawagan ko po naman yung asawa ko kung nagsasabi sa kanya ng ganyan, pero sagot ng asawa ko, ma'am, wala. Kasi So ganito na lang, Irene, ikaw willing kang burahin na lang. Opo, ma'am. Ayun, maburahin na. Para sa Yun naman pala. ikakaganda po,
Ma'am, Sige. mabait po ako, ma'am. Pinsan ayun. nila ako. Sige, kung Nagmakaawa magkakaayos silang kayo, pumunta dito. edi Tinulungan ko. mas mainam kasi magpinsan naman pala kayo. At Opo, ikaw naman, ma'am. Wala Dandine. pong problema. Kahit po magpunta siya dito sa bahay, Okay, kahit ano, wala sige. po kasi dito naman siya dati nakatira. Isang reklamo po sa kay Regina Balahadja po sa asawa ng pinsan namin. Sinusulsulan lang Ano na naman yan, ma'am. yun? May post po Sinusulsulan lang sa yan. akin. Yun nga, Pinamumulan. lahat nga yun sa CIDG na, pero dito muna tayo kaya. So Irene, basta burahin mo yun, i-delete Opo, mo na ma'am. lahat. Okay? Opo, Sige, ma'am. salamat Opo. sa iyo, Irene Magallanes, Opo, ang ma'am. pinsan nitong si Maria Dandine Jaime. At ikaw naman, Dandine, yun nga, ang sabi naman ni Captain Cinco, pwede kang magkaso. At least umami naman si Irene eh. Buburahin na nga niya. Okay? Opo, ma'am. Sige, salamat sa iyo. po, ma'am. Punta po kayo doon sa kabilang booth para ma-schedule dahil i-refer na po namin kayo kay Captain Cinco. Okay, samantala mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At syempre, mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:32 ng hapon itong oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liiti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mag-Cobra na! 13 pesos SRP, kargado ng energy. Ginseng at B-vitamins, Torin at Inositol. 13 pesos SRP, kargado ng marami. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka! Radyo 5 92.3 News FM Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang oras 3:35 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Natagpuan na ang 3 sa 4 na nawawalang crew ng Maersk Line container vessel na nasunog sa Arabian Sea noong nakaraang linggo. Kinilala na rin ng Maersk Lines ang 3 nasawi. Pilipino ang 2 sa nasawi at nakilalang sina John Ray Begaso at Jan Ray Henvatin. Ikinukonsidera na rin ng kumpanya na patay na ang isa pang nawawala. Siya ang Pinoy sa 27 crew na sakay sa barko nang mangyari ang sakuna. Na-rescue o nailigtas na ang 23 crew, subalit nasawi kalaunan ng isa sa kanila na isang Thai national. Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. May laban ka! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Gems 5-in-1 Sugar-Free, Gems 3+1, and Gems Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang
paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Mag-Cobra na! Ha! 13 pesos SRP, kargado ng energy. Ginseng at B-Vitamins, Torin at Inositol. 13 pesos SRP, kargado ng marami. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ang 13 pesos. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Pingping's Lechon ng masarap, malutong at laging bagong lechon. Basta lechon, Pingping's Lechon. And batiin muna natin ng happy birthday si Mr. Bong Salvador. Ang pagbati po ay mula sa iyong loving wife na si Nora. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, babatiin ko rin yung aking, syempre, my dearest classmate na through the years, very sexy pa rin na maintain niya. Si Tinay, si Manay Tinay Rilio. Nakapatid naman ng nag-birthday kahapon na si Mimi, si Imelda Mimi Rilio Taduran. Happy birthday sa kanila. Happy birthday, Tinay, Christina Tinay Rilio. Ngayon naman ang kanyang birthday. Okay, at may bisita po tayo dito, si Maricel Ortega. Andito po siya para ireklamo yung kanyang dating kinakasama dahil gusto niya pong makuha yung kanyang anak na kinuha sa kanya. Madali ito kasi anak niyo po ito tsaka hindi naman kayo kasal nung inyo pong live-in partner. Sige, bakit iyak na iyak dito si Ma'am Maricel? Ma'am, magandang hapon po muna sa inyo. Magandang hapon po. Okay. Kailan po kinuha nung dating niyo pong kinakasamang si Nestor, yung bata? 2 months pa lang po. 2 months. Okay. Usap po kayo na sa kabilang linya na si Nestor. Nestor, magandang hapon sa'yo. All the way from Bohol, itong tawag na ito, no? Nasa Cavite po. Cavite ba siya? Nestor? Hello po. Magandang hapon sa'yo at live tayo sa Radyo 5 at Action TV. Andito ngayon si Mary Ortega, yung dati mong live-in partner. Sige, usap kayong dalawa. Hello. Ito, ibigay niyo na sa akin yung anak ko. Sobrang nangungulila na ako. May magulang naman Ba't niyo naman ibagkait sa akin? Ang hirap natin kasi umabot ka pa dyan. Maayos ako nakikusap sa inyo. Akala ko okay na. Sabi mo sa akin kagabi, ayaw niyo ibigay sa akin. Lahat naman ng pinapakiusap ko na sa inyo. Pabor naman lahat ng desisyon ko para sa pamilya mo. Hindi ko naman kayo pamamayaan, Bakit niyo ako ginagawa Payak-iyak ka pa dyan, Hindi mo lang alam ginawa, Dati pa yan, maliit pa. Hindi mo iniisip na, maliit pa na ako, 2 buwan pa lang. Bakit iwanan ko? Ngayon na malaki, kukunin mo na? Okay, makasingit naman ako, Nestor. Kailangan niya talagang, syempre kahit sinong nanay iiyak pag napalayo sa kanya yung kanyang anak. 'Di ba? So ikaw, kung ikaw kaya mo sigurong tiisin na mapalayo yung anak mo, okay lang, lalaki ka, pero nanay po siya. Iba talaga pag nanay. At saka, Nestor, unang-una, mapupunta talaga sa kanya whether you like it or not. Sabi nga, 'di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, mapupunta kay Mary Ortega, kay Mary Sil Ortega kasi unang-una po 4 years old and 7 years old and below, mapupunta talaga sa kanya. Automatic po 'yon, nasa batas po natin 'yan. Pangalawa, hindi po kayo kasal. Kaya talagang automatic kanya po yung bata. Siya, kumbaga full custody ng bata nasa kanya. Okay? So nasa kabilang linya na si PO2 Crispy Botero. Nasaan ba ngayon yung bata, Nestor? Sa nanay ko po, ma'am. Sa katatay ko. Kasi nung iniwan kita mo, hindi rin pala nasa pangangalaga mo. PO2 Crispy. Sandali lang po, Mr. Pacaldo. Andito sa kabilang linya si PO2 Crispy Botero ng WCD Getafe, Bohol. Magandang hapon, PO2. PO2 Botero, magandang hapon po sa inyo, sir. Ma'am? Babae ba ito? PO2? Hello po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Ma'am, magandang hapon din, ma'am. Malakas po ata ang monitor nyo, ma'am. Hinaan nyo po muna. Okay, magandang hapon po, ma'am. At live tayo, ma'am, ha?
sa Radyo 5 at Action TV. Ma'am, andito po si Mary Ortega. Kukunin niya na po yung bata na 4 years old mula po dun sa mga magulang po nung kanyang dating kinakasama. Kasi 4 years old po yung bata, kaya dapat po talagang mapunta dito kay nanay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba, ma'am? So, para mas mapabilis, kaya diniretso na po namin ito sa inyo, ma'am. At nasa pangangalaga po ito nung mga biyanan na hilaw. Sa Getafe, Bohol. Sa barangay Handayan, Getafe, Bohol. Okay, ma'am. Handayan. Anong handayan, ma'am? Dalawa kasi yung handayan. May north at saka may sur. Okay. So, Nestor, saan ba ito? Sa norte or sur? Dapat pakinggan niyo mo yung panig ko, Sa ma'am. sur ba? Sa sur daw po, PO2 Crispy. Sa sur. Okay, ma'am. Handayan, sur. Yes, ma'am. Nestor Pacardo, ma'am. Pero si Nestor, ma'am, wala siya dito sa Handayan. Oo nga po, nandito nga daw po sa Cavite. Pero yung bata, nandun nga daw po sa pangangalaga nung kanyang biyanang hilaw. Okay, ma'am. Pwede ko makuha yung pangalan ng biyanan niya na hilaw dito sa Getafe, ma'am? Ano bang pangalan? Dila at saka, Juni Pacaldo. Juni Pacaldo at saka Dela. Tsaka Dela Pacaldo. Okay, PO2 at saka PO2, syempre dapat po kasama nyo yung MSWD ng Getafe, Bohol at nasa kabilang linya na rin po para buong persa kayo para po pagkuha nitong si Mary Seal, pagpunta niya po dyan, kumbaga plansyado na lahat. Kukunin na lang po yung bata. Miss Irene Betinol, MSWDO ng Getafe, Bohol. Magandang hapon sa Miss Irene. Hello. Sorry po, hindi pa ako nakaharap ng TV. On leave po ako ngayon. Pero kahit on leave, entertaining ko yung kung anong reklamo niya. Ay, salamat ang po, gawin ma'am. lang niya, hello? Opo, yes, ang ma'am. gawin lang niya, magdala siya ng birth certificate. Meron po. Punta sa akin. Hello? Yes, ma'am. Opo, birth certificate. Oo. Kailan po ang balik niyo, ma'am? Taga saan ba siya? Manila po, ma'am. Uuwi po siya dyan. Babiyahe po siya. Pangalan ng bata, pangalan ng ama, ano pa dyan mga sinitirahan nila. Bigay mo lang, i-text mo lang sa akin. Apo, ma'am. Punta lang sa opisina. Sige po, lahat po yan Bukas gagawin po. namin. Iti-text po namin sa inyo. Naka-leave pala kayo ngayon. Apo, salamat po sa inyo, ma'am. Bukas. Apo, bukas. Kailan ba siya punta? Kasi mag-retire na ako eh. Kailan ka ba pupunta daw? Mag-retire na pala si... Next month po, may ticket na po ako. May ticket na pala siya, ma'am, pero next month pa. April. Ay, wala. Mag-retire na ako. Retire na kayo. Ma'am, pwede bang ibilin nyo na lang sa papalit po sa inyo? Miss Irene, pwede po bang nyo na lang ibilin? Sa kapalit nyo? Hindi ko nga maintindihan. Maraming. Hindi nyo masyado marinig. Okay, ma'am, off-air na lang po. Okay? Ma'am, kakausapin po kayo ng aming mga kasamahan. Sasaluin po kayo ni Rema. Sige. Miss Irene, salamat po sa inyo. At kay PO2 Crispy Botero, PO2? Yes, ma'am. Okay, ma'am, pupunta po dyan. Next month pala, meron ng ticket. Ito pong si Mary para po makuha na yung kanyang 4 years old na anak. Itinatawag lang po namin ito sa inyo para ma-arrange na off-air yung pagpunta niya po dyan. Okay? Salamat po sa inyo, PO2. Okay, so Nestor, sa ayaw at sa gusto mo nga mapupunta talaga kay Mary. Yun nga, ma'am, dapat pakinggan niyo muna yung side kasi hindi niyo... Ano po yung side ninyo? Kasi yung ginawa niyo pa kasi, ma'am, 2 buwan pa lang iniwan sa akin. Hindi ko iniwan. Hindi mo binalik sa akin. Ikaw ang sinungaling. Kinuha mo, dinala nyo sa inyo. Tapos nung bumalik ka na sa Cebu, 2 lang dala mo. Iniwan mo yung bata. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling, Dong. Sobra na ka, Dong. Pag may pera na, masyadong mayabang. Ikaw ang mahirap. Ikaw ang mahirap kausap. Hindi ako mayabang. Alam ng Diyos yan. Never ako nagmayabang sa inyo. Gagawin ako pa mo lahat. Nagpapaulila sa inyo eh. Lahat na lang ng pabor sa inyo ginawa ko na. Masyado kang mapartista. Ikaw ang artista. Bagay sa'yo mag-artista ay. Sus, mahiya ka naman sa sarili mo eh. Napakalit ng bata nga, hindi mo nga inisip ngayong malaki, kukunin mo lang. Ilang beses ko na gusto kunin, ayaw nyo ibigay kasi gusto magpakamatay ng mama mo. Ito din po problema ko, ma'am eh.
Pag may nangyari daw sa magulang niya, ako daw po sisisihin. Pero darating din ng araw, makarma Sabi nila. Tapos, aabangan daw nila po ako doon pagdating ko. Hindi po, Sasaktan nila kaya ako. nga po meron tayong pulis na kasama, meron din pong MSWDO at saka po meron din pong kasamang barangay. Yun na po. Oo, lahat po yan, buong pwersa yan, tatlong component para buong pwersa po na magsasama-sama para makuha na yung bata. So Nestor, kahit iniwan niya to since day 1 na nanganak siya, kailangan pa rin mapunta sa kanya. Unfortunately, yun po ang batas. Ang ko po ma'am, ang problema dyan, ayaw sumama ng bata dyan. Yun na nga, Nestor, hindi nga ang bata ang masusunod yung batas. At siya naman talaga ang nanay kaya dapat sa kanya po mapunta at dapat yung full custody nung bata nandito po kay Mary. Okay? At hindi po sabihin hindi po dapat sa mga magulang po ninyo. Okay na, Nestor, kailangan maintindihan mo yun at matanggap mo yun. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Masakit man, pero... Walang problema sa akin yan. Yung ko lang, kukunin niya yung isa, hindi nga niya nalagaan yung dalawa, sobrang payat. Ilan ba yung mga batang nandun kay Nestor? Isa lang po. Nasa akin po yung dalawa. O yun naman pala, Nestor, nandun pala sa kanya yung dalawa, yung etong 4 years old na lang. Pagkuhanan lang niya yan, ma'am. Pag pumunta ng ibang bansa yan, kahit saan may iwan. Iiwan mo rin ba yung mga bata? May aya naman po Pero kung nakita mo yung dalawang anak mo, payatot na. Hindi naman trabaho. Hindi po, nandun po yung asawa ko na Chinese. Yun naman pala, Nestor, akala ko kasi talagang mag-OFW hindi siya o maghahanap buhay. Hindi naman po ako nagtatrabaho doon, sir. Okay. Dadalaw ko ng asawa ko. Gusto talaga kasi may nanay siya, huwag lang niyang ipagkait yung anak ko. Wala nga problema, sabi ko sa'yo, anytime kung magte-text ka sa akin, gusto mo makita ang tatlo, pwede ko pakita yun naman pala. sa'yo. So ganito na lang, Nestor, ang importante, willing siya na ipakita at ipakausap kasi meron ka rin namang paternal obligation kung tutuusin. And karapatan mo rin yun na makita talaga at madalaw at mahiram din yung mga bata. So, gagawin mo rin yun, Mary. Kailangan mong ipahiram yung mga bata. Sinabi ko po sa kanila. Hindi po nila maintindihan, ma'am. So, ganun na lang, Nestor, willing siyang ipahiram sa iyo yung mga bata, yung tatlong anak ninyo. Sana gagawin niya kasi kung hindi, Hindi, magpipirmahan nga po kayo niyan sa MSWD pag uwi na dyan. Okay? Sige, salamat sa iyo at wala na tayong oras. Okay na? Salamat sa iyo, Nestor Pacaldo, ng Barangay Handayan Sur, Getafe, Bohol. Sige, at ikaw din, Mary, punta ka muna doon para ma-arrange natin yung pagpunta mo kung anong araw mismo yung flight mo. Okay? Para ma-coordinate na sa police at saka sa MSWD. Alright? Sige, salamat sa iyo. At si John Isaac Lumabig, meron pa tayong isang panawagan dito para sa kanya. Pero bago pala yan, kanina ba nagbigay yung Sochi Cucina Foods Inc.? Parang may nakita ko mga burger doon. Hindi ata ako na-inform. Anyway, nagpadala po yung Sochi Cucina Foods Incorporated, maging suki ng Sochi Cucina Foods at ng kanilang mga affordable meat products tulad po ng ham, bacon, tocino, longganisa at iba pa. Maaari po kayong kumontak sa 0915-793-0931. Kaya maraming salamat sa Sochi Cucina Foods Incorporated. Thank you. At meron po tayo ditong bisita si John Isaac Lumabig para manawagan sa kanyang bagahe na tinangay daw ng isang taxi driver na may plaka na ACX 8091 Alpha Charlie Xerox 8091 March 12 o kahapon lang umaga sa NAIA Terminal 3. Magandang hapon po sa inyo, John Isaac. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, so nakuha niyo po yung plate number? Opo, nakuha ko po yung plate number kasi sa taxi may saan niyo po ba ito naiwan, yung bagahe? Sa likod po ng taxi. Sa compartment? Sa compartment niya po. Okay. Mga anong oras po ito? Mga 2:53 a.m. ng kahapon. Ngayon, inireport nyo na po kaagad. At nagpunta na po ba kayo sa basic taxi? Kasi nakaano po dito, na-check namin, yung plakang ACX 8091 ay sa basic taxi po pala ito. Opo. Okay? Sige, alamin natin, Mr. Raymond Frado, dispatcher ng Basic Taxi. Magandang hapon po sa inyo.
Mr. Raymond Frado? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Apo. Sir, yung plate number 8091 po ng Basic Taxi ay inirereklamo po dito na tinangay daw po yung bagahe ng isang pasahero natin. OFW po ba kayo? Opo. Mr. Apo, isang OFW po siya. Sumakay siya ng NAIA Terminal 3 at itinakas na nga. Tinangay ba tinakas or biglang humarurot na? Paano bang nangyari? Paglabas ko po sa taxi, nakaligtaan ko po mga ilang segundo, mga 2 segundo na may bagahe ako sa likod. Nung pagpunta ko po sa likod... So para liwanagin natin, hindi naman tinangay. Pero yung nangyari kasi noon, nung pagpunta ko sa likod... So sige, ipacheck na lang natin. Mr. Raymond Frado, pwede po bang malaman kung sino po yung may hawak noon na taxi driver? Ma'am, hello. Magandang hapon din po, ma'am. Apo. Sorry, ma'am, kasi na binerify na po namin yan dito sa ano po namin, sa garahe po namin, dito po sa Basic Marcos. Yes, sir. Si ACX, tama po ba? Apo, ACX 8091. 8091. Apo. Ma'am, kasi wala po kasi akong hawak na taxi niyan na plate number. Wala po kayong ACX 8091? Cooperation naman po ako kanina na baka po sa may taytay po yan. Okay. Sa may taytay po na garahe. Ang problema po, hindi po ma-contact sa taytay, ma'am. Okay, ganito na lang po, Mr. Raymond Frado, kasi wala na po tayong oras. Since ina-acknowledge nyo naman na sa inyo pala yan, pero sa taytay na garahe, pwede po bang pakitulungan na lang itong si John Isaac, papupuntahin po namin sa inyo dyan? Sige lang po, ma'am. Pakibigay na lang po yung inyong address para pupunta po siya diretso dyan at pakitulungan na lang po malocate. Sige po, wala po problema, ma'am. Nung ACX 8091. Okay, sir? Okay. Salamat po sa inyo, Mr. Raymond Prado. Sige po, sir, punta po kayo doon. Kunin niyo yung address at very willing po makipag-go. Pakitulungan na lang po ito, Mr. Prado. Yes, ma'am. Wala pong problema. Okay, salamat po sa inyo in advance. Sige, sir, punta na po kayo doon. At syempre, mga kapatid, susunod na po ang nag-iisang Nanay Christopher Min, ang aming pinakamamahal, ang ating female radio broadcaster. A female radio broadcaster na si Nanay Christopher Min. Kasama niya po si Mr. Wendell Alvarez. Uy, thank you nga pala kay Sir Nino Trinidad ng Jewels Clothing Corporation, Doctor's Drip, syempre kay Miss Tess Gamiao Lumahan, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar, at saka kay Dr. Manuel Ma, at saka sa Hair Shaft for My Hair kay Sir Fred Penales, at syempre maraming salamat din kay Dr. Kellen Condesi, ang aking skin doctor. Thank you thank you talaga kay Engineer Aaron Tolentino. Ikaw na talaga. At syempre mga kapatid, bukas, syempre kompleto na kami ang ating birthday boy na si Idol Rafi Tulfo, ang nag-iisang public service icon. Andito na bukas. Ako po si Nina Taduran, Just Mabalos. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang eye